magandang tanong yun. Kasi, ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si Pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So, wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Sir, sa ngayon, ilan na po yung pumipirma sa written objection? 5 po. Opo. Pwede niyo pong sabihin kung sino-sino si... Sir, mahirap bang mag-convince ng mga kasama sa committee para pumipirma? Yung salita kasing convince, parang ano yun hindi ko pang naman ginawa yun. Kasi nirespeto ko naman lahat ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag. Yun, nagpapaliwanag. Ipapaliwanag ko kung bakit ko sinalungat, yung ganun. Hindi naman mahirap magpaliwanag. Siyempre, magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng pagkakataong magpaliwanag. Katulad ni Senador Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganun din si Senator Raffy Tulfo. Yung demokrasya to hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na mga ganito. Kaya ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Halimbawa, si Ma'am Pia. Ma'am Pia ang di pa nakapirma, si Senator Mark Villar, yan. Magpapaliwanag tayo sa kanila. Pero kung piyansa po kayo, kung sakaling hindi ko natatanong. Kung piyansa kayo, sir, na bago mag 7 days, kasi kasama po yata yung Saturday, Sunday, Opo, 7 days. So, early next week, kaya yung 8, kung piyansa kayo. Inshallah, ma'am. Ano po? Sa mga members kasi, sino pa po yung hindi na nakausap? So, kasi yung mga binanggit nyo, Senator Mark Villar, Senator Pia Cayetano, hindi nyo ba ipag-usap? Napatingin ako kay attorney. Sino na ba mga nakausap natin? Hindi, si Ma'am Pia, hindi pa. Si Senator Mark, mga 2 araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng Senator Ricarda, Senator Villanueva, and Senator Villanueva. Siyempre, si Senator Coco, wala na dun sa numero kasi siya nga yung nandun di ba? Siya nga yung nag-conquer dun. Titingnan natin, alam mo ang mahirap, na-tsempo pa tayo sa buwan ng kababaihan kaya, di ba? Medyo... Paano tatanggap nila na malabong kakuhanin? Hindi naman, mas mahabang paliwanagan lang. Sir, Sen JP and Sen Go, nakausap na. Tapos na po, nakapirma na po si ma'am naman Ma'am, ito, sabihin ko na para si Senator Go, Senator Ejercito, Senator Cynthia Villar, Senator Marcos, tapos ako, pang-5. Hindi pa. Wala pa. Wala pa. Ang malinaw, sir, na no ay Senator Poe at Senator Raffy Tulfo. Dalawa lang, sir, ang nagno-no na nakausap. Yes, ma'am. Siyempre, uunahin mo yung meron kang, di ba? Meron kang, may relationship ba? Kasi si Ma'am Grace, alam naman natin, anak ng hari ng pelikulang Pilipino, di ba?
Si Senator Raffy naman, kaibigan natin, lagi nating kakwentuhan. Yan. Susunod na lang yung mga alpha na medyo, Sorry, just to add lang doon sa mga questions. Kailan po yung nakipaglaban kayo sa komunista with Alpha Polo? What year was this? eto nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan eh. Oo, di ba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila ay naabuso. Nagpalabas kami sa YouTube, hindi namin nagkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Sir, ano specifically po yung naging role, naging tulong ni Pastor sa paglaban sa komunista? Maliban dun sa pag-e-ere sa nung memoir. Marami po. Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming, kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. So parang binigyan niya kayo ng platform. Napakahalaga nun. Oo, napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Sir, doon lang sa... Sir, some senators who already signed si Senator Sitio Villar at Senator Ali, they're very open to see na kaibigan nila si Apollo Kibuloy. Ano sa sir naman? Oo naman po. Mas mabigat nga yung akin eh. Hindi lang basta kaibigan eh. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabing, kaibigan ko, kaya tunod, sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad nung pina-reverse niyo yung contempt niya was, sir, was there any help given to you in the last election? Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Was he campaign contributor? Ano ibig bigay ng pera? Sir. Naku, wag naman. Wag naman. Ang bintang sa kanya, siya humihingi ng pera. Maganda yan, ha? Sabihin ko kaya, oo. Hindi, biro lang. So, no, Wala po. First, like, pahiram ng jet niya. Sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganun. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil
pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Sir, gano'n na katagal yung friendship niyo ni Pastor Kibuloy? Other than yung panahon ni Digo? Hindi, iba kasi yun eh. Iba yung kay Digong, iba yung kay Pastor. Meron kaming sariling... Kailan? Kakilala ni Pastor? Matagal na, panahon pa ni GMA. Kasi kasama din si Pastor sa cluster of peace ni ni Pangulong GMA eh. Magkasama kami doon. Ganun nakatagal ang pagsasama namin sa adhikain, hindi sa usapin ng pananampalataya o kundi sa paniniwala na kailangan natin ng kapayapaan sa bansa natin. Si Senator Sincho, openly sinabi niya kanina na sa kanyang pagkakilala kay Pastor, hindi raw na magagawa yung mga ipinaparatang sa kanya. Do you share yung parang... Aba, pag sinabi ni Mama Bear, panghahawakan ko yun. Oo, kasi siguro mas meron din silang pagkakakilala kay Pastor. Iba sa pagkakakilala ko. Kaya napakagandang marinig nun. Malalim yung pagkaibigan nyo